Yung isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat, mga taga-subaybay po naming tagapakinig. So ngayong gabi ay muli ay tayo po mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Ano po? At salamat po sa Diyos na tayo po ay malalakas at binigyan muli ng pribilehyo upang makapakinig po ng salita po ng Diyos. Kaya ngayong gabi, nawa ay patuloy po nating i-grab yung opportunity, mga minamahal, na tayo po ay makapag-aral, ano po, at makapakinig po ng salita po ng Panginoon, dahil hindi po lahat ng tao ay gustong makapakinig ng salita ng Diyos, dahil marami pong tao ay aayaw makinig ng salita ng Diyos. Ayaw po, dahil ang sa Diyos po ay nakikinig ng salita ng Diyos, kaya nga't hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Pero salamat po sa Diyos na tayo po ngayong gabi ay muling binigyan ng Diyos ng buhay, lakas, at buhay pa. Nawa ay ating magugol yung ating natitirang buhay at oras dito sa mundo upang tayo po sa pakikinig ng salita po ng Panginoon. So ngayong gabi ay muli ay tayo po mag-aaral ng salita po ng Diyos. Ano po? At ang ating pong pag-aaralan ay siyempre, yun po yung ating pong pinag-aaralan, ating pong itutuloy yung spiritual growth through Bible reading. True Bible reading. So kaya kung gusto po nating lumago sa ating buhay pananampalataya, ay tayo po ay palagi ang magbasa ng Biblia. So nung nakaraang linggo, ating pong pinag-aralan yung attitude, or dapat maging attitude natin sa pakikinig o sa salita ng Diyos, mga minamahal. Kaya nga sabi ng Bible dito, yung ating pinag-aralan, atin lang pong balitanawan, hear it, seek it, keep it, and share it, and delight to it. Yan po yung ating pinag-aralan ng nakaraang linggo. So ngayong gabi atin pong itutuloy yung atin pong pag-aaralan, at ang atin pong pag-aaralan, yun namang magiging epekto ng salita po ng Diyos sa ating buhay. Kung gusto niyo po talagang lumago sa ating buhay pananampalataya, so wag po nating kaliligtaan, mga minamahal na namin pong taga-subaybay at tagapakinig, yung salita po ng Diyos. So ngayong gabi atin pong babasahin yung pong ating text na pag-aaralan, at ang sabi po dito sa Psalms 19 verse 7. Ano po? Sabi po ng talata, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Sa English po, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Making wise the simple. So, yun po yung ating pag-aaralan, at diyan po tayo tatakbo sa ating pag-aaralan ngayong gabi. So, tayo pong lahat muna ay manalangin sa ating pag-uumpisa. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, muli, salamat po ngayong gabi sa inyo pong biyaya na kami po, Panginoong Diyos, ay muling makakapag-aral po ng inyong pong salita. Nawa po, Panginoong Diyos, ay ang ganito pong gawain ay patuloy po naming pahalagahan, at amin pong i-grab yung opportunity na kami po, Panginoon Diyos, ay nakakapakinig, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay kayo po magpala sa bawat makikinig. Nawa abutin niyo po ang kanilang pangangailangan spiritual, at nawa po, Panginoon Diyos, ay makapagpatuloy po kami sa paglilingkuran, Panginoon Diyos, hanggang kayo bumalik. Maging ako po na magsasalita, Panginoon Diyos, gamitin niyo pong kasangkapan muli ang aking walang kapuluhang buhay, na salamat sa Diyos at naligtas. Nawa po, Panginoon Diyos, ay gamitin nyo upang ang inyong pong mayamang salita ay may pahayag sa mga tao, Panginoon Diyos. At nawa, O Diyos, patawad po sa inyong pong mga nasumpungang kasalanan na sinadya at hindi, Panginoon Diyos. Nawa po, Panginoon, ay kayo po ang patuloy na magpala, Panginoon Jesus. Linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo at pakabanalin ng Santong Espiritu, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at samahan niyo po kami ngayong gabi, Panginoon. Ilagay niyo po ako sa inyong likuran, at kayo po ang magsalita ngayong gabi, Panginoon Diyos. Purihin po kayo, at ang lahat po nito ay aming pusamot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So yan po, ngayong gabi ay muli po tayo mag-aaral ng salita po ng Panginoon, at salamat po sa Diyos na tayo po ay binigyan ng
muling buhay, upang makapakinig ng salita ng Diyos. So ngayong gabi atin pong pag-aaralan yung mangyayari patuloy sa atin if we are reading the Word of God, daily. Kapag ating binabasa ang salita ng Diyos araw-araw, Kaya alam niyo po, napakahalaga. Wag po magiging, kumbaga po wag po nating iisipin na kasayangan ng oras kapag kayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, mga minamahal. Wag po nating iisipin yung ganon. And yet, alam niyo po ba mga minamahal, ang pinakamahalagang oras at panahon na ginugugol natin sa lupa ay yung gawain po tungkol sa Diyos. And when we read the Word of God, mga minamahal, kaya minsan nadadaya tayo ng ng atin pong isip. Minsan hindi na magbabasa ng Biblia dahil mahalaga ang gawain, maraming gawain, napakarami ng gawain. No, mali po yun. Ang pinakamahalagang una po natin gawin bago tayo gumawa ng maraming gawain is by reading, meditating the Word of God, mga minamahal. Kaya yun po yung yun po yung mahalaga. Pinakamahalagang gawain muna natin bago tayo po gumawa ng anumang gawain. Kaya mga minamahal, ating pong talakayin na ito. Kaya sabi po dito, kung gusto talaga nating maging masigla sa ating buhay pananampalataya, meron naman kasing nagsisimba pero walang yung init sa paglilingkod sa Diyos ay wala. Pundangan ng alaang, naging baptist, iwan ko kung ligtas pa yung ganun ng isip, So, meron kasing nagsisimba na para bagang come and go. Meron kasing nagsisimba na para bagang wala lang dating sa kanila yung ministry or yung pagka ang pastor ay humahamon or hinahamon tayo sa paglilingkuran para pagang tayo ay walang sigla. So, meron ganun mga mananampalataya. At pag ganun ang ating espiritu, mga minamahal, na tayo para bagang sa gawain ay walang sigla or kumbaga walang init sa paglilingkod, may problema. At unti-unti pong mawawala yung ating kasigasigan sa paglilingkod pagka tayo po ay nangyayari sa ating buhay pananampalataya ay ganun. Dahil bilang sabi nga, renew by day. Yung ating buhay dapat ay renew by day. Bago. Kaya mga minamahal, tayo bilang isang mananampalataya ng Diyos, dumarating sa atin yung panghihina. At alam niyo mga minamahal, para tayo po ay makabalik doon sa init, sa paglilingkod, mga minamahal, merong kinakailangan tayong dapat gawin sa ating pong buhay pananampalataya. Dahil nawawala yung ating init sa paglilingkod pagka hindi natin nagagawa yung isang bagay. At ito po yung by reading the Word of God, mga minamahal. Kaya sabi ng talata, sabi po dito, kung gusto talaga nating maging masigla sa ating buhay pananampalataya, huwag nating pabayaan ang pagbabasa ng Biblia. Yun po yung totoo. Sapagkat ito ang isa sa dahilan kung bakit tayo magiging masigla sa Diyos at sa Kanyang gawain, mga minamahal. So, para tayo po ay sumigla sa ating buhay paglilingkod at sa Diyos is by reading His Word, mga minamahal, by reading the Word of God. At pag hindi po natin ginagawa ito, sabi ko nga, hindi mo makikilala ang isang tao pagka hindi mo siya nakakasama ng malimit. So hindi mo makikilala na yung pala ay palatawa, na yung pala ay seryoso, yung pala ay joker. Hindi niyo ho makikilala ang isang tao sa pamamagitan ng isang sama lang. So hindi natin makikilala talaga ang Diyos kung sino siya at kung ano siya. At kung ano yung kanyang, kumbaga po ay kalooban, hindi natin malalaman ang kalooban ng Diyos if we are not reading the Word of God. So dahil ang kalooban ng Diyos ay ipinababatid sa atin sa pamamagitan mga minamahal ng salita ng Diyos. Hindi naman natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa pagbabari. Hindi ho.
Hindi naman natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa panonood ng teleserye o telenovela o Korean drama. Hindi po. Hindi natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pag-EML. No, hindi po. Malalaman natin ang kalooban ng Diyos at marirevive tayo sa ating buhay pananampalataya pagka tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Ano? So wala pong Kristiyanong kumbaga po ay fully charged, kumbaga po ay nalolobat din po tayo. But ang kailangan natin is the Word of God para tayo ay consistent na makapagpatuloy sa gawain ng Diyos. Mga minamahal. Kaya kung gusto niyo po talaga makapagpatuloy, ito po yung seryosong usap. Read. By reading the Word of God. Read the Word of God, mga minamahal. Yun po yun. Kaya sabi po ng talata, akin po muna babasahin sa verse 7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Mga minamahal, ang sabi po dito, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Ang sabi po ng talata, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Alam niyo po mga minamahal, marirevive tayo sa ating buhay pananampalataya is kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Dahil the law of the Lord is perfect, mga minamahal. Walang itinuturong mali ang salita ng Diyos. Ano? Wala pong tinuturong mali ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi po ng Romans chapter 12, verse 2. Akin lamang mong babasahin. Ang sabi po ng Romans chapter 12, verse 2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito. So, pag tayo po ay nakaayon, bagaman tayo Kristiyano, pero tayo nakaayon sa sanlibutang ito, delikado po ang ating buhay. Bagaman tayo Kristiyano, tayo po ay sa pabagsak. Because tayo po ay nakaayon, conform in this world. Huwag pong ganun. Sabi po ng talata, verse 2, ng Romans chapter 12, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So, ang sabi po ng talata, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. But be transformed. Yun pong convert, ang pong sabi po ng talata, convert means to change something, mga minamahal, to change something into a different forms or so that it can be used in a different way, mga minamahal. Kapag tayo po ay Kristiyano, mahirap po na tayo po ay makamundong isip. Mga minamahal. Kaya nga sabi po ng talata, and be not conformed to this world, but be ye transformed. Paano? Nasabi ng talata, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Yun po yung magiging paraan natin upang yung ating isip ay ma-renew. Ano? Ang sabi, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. So, anong ipapalit po natin sa makamundong isipan kung tayo po ay makamundo? By reading the Word of God. Mga minamahal, kaya sabi po ng talata, the law of the Lord is perfect. Yun po yung sabi. Hindi po yung panoorin sa TV. Hindi po. Tayo po ay magbabad sa pagbabasa ng Biblia. Kahit po tayo ay, basta araw-araw dapat tayo po yung nagbabasa ng Biblia by reading the Word of God. At kung gusto niyo pong maglumago sa iyong buhay pananampalataya, kung gusto niyo pong uminit sa iyong pong buhay pananampalataya, read the Bible. Kaya sabi po dyan ng talata, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Kaya nga sabi niya ng convert means to change something. Tayo po ay may lumang pagkatao. At hindi po natin masasabing wala na, hindi pa po tayo nag-glorified body. Ang lumang pagkatao po natin ay kasama pa po natin, mga minamahal. Ang ating pong lumang pagkatao ay kasama po natin. Ang ating po mismo ngayon ay dual nature. New nature, yung ikaw ay nakay Kristo, at yung old nature mo ay ngayong ikaw yung old nature mo, yung dati mong pagkatao nung wala ka pa kay Kristo. So ngayon, kapag tayo po, mga minamahal, ay hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos, hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, wala po tayong alam sa salita ng Diyos,
Walang kwenta po yung ating pagiging Kristiyano, pero hindi po nawawala yung kaligtasan. Ibig sabihin po, pag tayo po ay Kristiyano, na hindi po tayo nagbabasa ng Biblia, wala tayo pong malalaman sa kalooban ng Diyos. Ang alam pa rin po natin is worldly knowledge. Kaya sabi po ng talata, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Sabi po diyan, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Kung gusto po talaga nating ma-renew or mabago yung ating isipan, read the Bible. Ito po ang ating pong ilagay sa ating pong mga isip. Mga minamahal, ito po yung ating ilagay sa ating pong mga isip. Huwag po kung ano-anong bagay. Alam niyo po, tamang tayo po ay nasa mundo. Pero wag nawa tayong masaturate ng mga bagay na nasa sa mundo. Kundi bagkus ang atin pong ilagay sa atin pong isipan is Word of God, mga minamahal. Kaya sabi po ng talata dyan, sabi po natin kung to change to a different system. Ano po yung system ng ating pong buhay nung tayo po hindi pa po mananampalataya? Walang simba. Hindi ko lang alam ngayon. Ito ang sistema ng hindi mananampalataya. Walang simba, walang basa ng Bible, walang halaga ang gawain ng Diyos, walang pakialam sa Diyos, bisyo, kalayawan, etc., etc. Yan po yung gawain ng mga hindi mananampalataya. Pero kung ikaw ay mananampalataya, dapat iba na ang iyong buhay. Kaya nga, except a man be born again, ibig sabihin, yung dati mong buhay ay iba na. Sino mo nasa kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay na nagsilipas na, narito sila'y naging pawang mga bago. Ibig sabihin, new, bago. Kung ikaw ay na kay Kristo na, bagong nilalang ka na, at ang isip dapat natin ay filled or sinasaturate natin ng salita ng Diyos. At kung gusto niyo pong lumago sa buhay pananampalataya, ito po yung ating gawin. Huwag po tayong lumayo sa salita ng Diyos. Yun po yung sabi ng Bible Kaya marami pong mananampalataya, 1 taon, nandito, 2 taon, nandito, 3 taon, 4 na taon, etc., etc. At may gap ng 4 na taon, 5 taon, nawawala. Bakit nawawala? Hindi makapagpatuloy, hindi consistent sa kanya pong paglilingkod sa Diyos because may nagkukulang. Ang nagkukulang, mga minamahal, is by reading the Word of God. Napakahalaga po nito. Kaya mga minamahal, kung gusto po natin talagang lumago sa ating buhay pananampalataya at makapagpatuloy, hindi biro makapagpatuloy, lalo na pag tayo nasa mundo. Hindi po biro makapagpatuloy, but magagawa po natin ito sa biyaya ng Diyos and by reading His Word. Yun po yung totoo. Kaya nga sabi ng talata, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Kapag tayo po ay nagbabasa araw-araw ng Biblia, nababago po yung atin pong buhay araw-araw, mga minamahal. Kapag tayo po nagbabasa ng Biblia, nalalaman po natin yung kalooban ng Diyos, nalalaman po natin yung iniuutos ng Diyos sa atin, at tayo po ay nakakapagpatuloy sa gawain ng Diyos because we are filled with the Word of God, mga minamahal. Kaya yun po yung maganda. Gawin po nating daily reading Bible. Magbasa palagi po tayo ng Biblia. Yun po yung tinuturo po ng Diyos sa atin. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig, kung gusto po talaga natin makapagpatuloy sa paglilingkod, ito po yung sinasabi ng Diyos. The law of the Lord is perfect. Walang mali sa utos ng Diyos. Walang mali sa salita ng Diyos. Converting the soul. Kaya sabi po ng talata, converting the soul, yun po yung ating unang puntos. Kung tayo po talaga ay nagbabasa ng Biblia, mahirap kang paalisin sa buhay paglilingkod, mga minamahal. Yun po yung totoo. If you are filled with the Word of God in your mind, tayo po yung nagbabasa ng salita ng Diyos, araw-araw, meditating it, binubulay po natin ito, at we are saturated with the Word of God, mahirap po tayong pagupuin sa ating buhay paglilingkod. Yun po yung isa sa sekreto. Kaya nga ating po pinag-aaralan, paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagbabasa ng Biblia. So kung gusto po natin lumago
sa ating buhay pananampalataya, ano? Kung gusto po natin patuloy na lumago sa ating buhay pananampalataya, read the Word of God. Kaya nga natin, converting the soul. Kaya pag sinabing convert means to change something into a different form. Ano? Nung ako hindi pa mananampalataya, sabihin ko, nung ako po ay babago pang mananampalataya, syempre, hindi ko pa alam talaga ang Biblia, kung ano sinasabi ng Diyos. Babago pa babago pang natin, babago pang ganyan. Hanggang sa ako tumatagal po sa paglilingkod, nalalaman ko na ang kalooban ng Diyos pala ito pala ang kalooban ng Diyos. Mali pala yung ikaw ay Kristiyano na nakanta ka pa ng worldly song. Ano? Mali pala yung ikaw ay Kristiyano na ay nagmumura ka pa rin. Yan. Mali pala yung ikaw ay Kristiyano na ay sumasagot ka pa rin sa magulang mo. Mali pala yun. So, nalaman ko yung kalooban ng Diyos by reading His Word. Mga minamahal. So, kung gusto po natin lumago, ano? Kumbaga sabi nga ng talata, as a newborn babe, pag tayo bagong ligtas, tayo po ay hindi po inaasahan pa sa malakihang paglilingkod. Tayo ay like a child. But kung gusto po natin lumago spiritually, ano? Kung gusto po natin lumago sa ating Christian living, read the Word of God daily. Ano? Hindi lang daily, day and night. Yun po. Yun po yung sabi ng Bible. Kaya ang halaga po tayo po yung nagbabasa ng Biblia. Ano? So napakahalaga po na yan. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay, taga-pakinig, sa mga bagong mananampalataya at sa mga bisita po namin, ito po yung kahalagahan na tayo po yung nagbabasa ng Bible. Kaya nga sabi po ng talata, ang kautusan ng Panginoon, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Converting the soul, mga minamahal. Kaya, alam niyo po, sa tingin po natin, boring magbasa ng Biblia, pero alam niyo po, ito'y boring lamang. Tandaan niyo po ito, ito'y boring lamang dun sa mga hindi anak ng Diyos. Pero sa mga anak ng Diyos, mga minamahal, dapat ito po ay masarap sa atin. Dahil anak tayo ng Diyos Sabi ko nga, lagi ko example, dahil ito mabilis mag-gets. Ano? Pagka yung nililigawan mo yung nag-chat sa iyo, kaso nga lang, bigo sa ganyan na, pagka yung nililigawan mo ay nag-text o nag-chat sa iyo, ay mahalaga. Nire-replyan mo. Ano? Alam niyo po, kung mahal natin ang Diyos, ano? Hindi mo ini-ignore pagka yung nililigawan mo nag-chat sa iyo, ano? I-ignore mo yun. Siya, busted ka. Ano? So, kung mahalaga sa atin ang Diyos at mahal natin ang Diyos, dapat mahal po natin yung kanyang salita. Yun po yun. Yun po yung totoo. Kaya mga minamahal, pahalagahan po natin ang salita ng Diyos. Hindi lamang pahalagahan, kundi dapat buhay na natin ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng talata, Matthew 4:4, na diniscuss natin noong nakarang linggo, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. So, kung gusto mo lumago sa buhay spiritual, pakainin mo ang iyong buhay spiritual ng salita ng Diyos. Ano? Kaya nga sabi, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. At ito po yung salita ng Diyos. No? Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay, taga-pakinig, ito po yung kahalagahan ng Biblia. Huwag po natin pababayaan yan. Ano? Kaya yung discussion pag-prayer meeting, Bible din Napakahalaga po ng Bible. Kaya nga sabi po ng talata dito, the law of the Lord is perfect. Ano? Kaya nga sabi gaya ng sanggol na walang daya ay gaya ng mga sanggol ay nasahin ninyo yung gatas na walang daya. Yun po yung salita ng Diyos. Kaya sabi po ng Psalms, the law of the Lord is perfect. Wala po itong daya. At malalaman po natin yung karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng ng pagbabasa ng Biblia. At mababago po yung ating isipan, renew. Sabi nga po, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing. Pag sinabing renew, palitan natin ng bago yung ating pong mga isip na pangmundo. Paano? By reading the Word of God. Ano nga, sabi po diyan, convert means to change something. Ano? Convert.
Pagka po kayo ay sa jeep, sa mga mekaniko, pagka kayo po ay magpapalit ng makina, yung BC1 na makina, gagawin niyo pong BC2, i-convert po ninyo yun. Papalitan niyo ng mga piston, mga liner, marami po kayong i-convert. Ibig sabihin, papalitan niyo ng bago yung buong loob ng makina. Yung loob, yung mga cylinder head, mga piston ring, etc. Papalitan niyo yun. Converted to BC2. Mga minamahal yung makina. Doon ako nag-gegets. Doon ko na-gegets yun. Yun po yung ibig sabihin ng convert. Papalitan. So, alam niyo po mga minamahal, sa atin din pong isip, nandito po yung ating old nature at kinakailangan po lagi nating ma-renew yun. At yan po lumalaban sa ating new nature, yung old nature po natin, at kailangan po nating palitan yung ating old nature, yun pong ating isip. Kasama po natin yan, nandini po yan. Huwag ho kayong, pag kayo po'y Kristiyano, huwag ho kayong mabibigla dahil natural lang na tayo makakagawa ng kasalanan dahil tayo nasa katawang lupa pa. At ito po yung nandito po tumitira yung kasalanan. But para po tayo po ay makapagpatuloy despite of we commit sin at by reading His Word. Tayo po ay nadudulas pero hindi na ho natin buhay yung kasalanan. Tayo po ay nagkakamali lamang. Pero paano po tayo makakapagpatuloy sa kabila ng tayo po ay nagkakamali? Dahil minsan ang tendency, ang dating hindi na ako magpapatuloy, ako na may nagkakamali. Naku, yan po yung delikado pag tayo po nagkakamali. So, paano tayo makakapagpatuloy? Renew your mind by reading His Word. Yun po yung katotohanan. Sinasabi po ng Biblia. Kaya nga, converting the soul. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay, tagapakinig, ito po yung sinasabi ng Biblia. Ito po yung sinasabi ng Bible. At yun po yung ating inaaral. So, pandalwa po, verse 1 pa rin, verse 7 pa rin, tutuloy lang po natin. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Making wise the simple. Alam niyo po, ang Biblia po, ang salita po ng Diyos, ito po ay nakakapagpadunong sa tao. Making wise the simple. Kaya nga sabi diyan, number 2 po nating puntos, ito po ay if you are reading the Bible, you will become sage person. Pag sinabi pong sage person, very wise. Very wise. Pag sinabi pong sage person, very wise. Characterized by wisdom. Marked by deep understanding. Meron kang malalim na pag-uunawa. Meron kang wisdom. At alam niyo po yung wisdom, iba po yung knowledge kaysa wisdom. Ang knowledge ay alam mo lang. Ay yung wisdom, nagagawa mo yung iyong nalalaman. At pong wisdom ay nanggagaling po sa Diyos. Maraming tao may knowledge. Pero wala po silang wisdom. Alam naman nila, maraming tao, alam na ang Panginoon Jesus ay tagapagligtas. Pero hindi nila pinananampalatayanan dahil wala po silang wisdom. At ang wisdom ay nanggagaling mismo sa Diyos, sa Kanyang salita. Kaya sabi po ng talata diyan, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Kaya nga sabi po ng talata, akin lang po ituloy ang ating po, characterized by wisdom, marked by deep understanding, deep discernment, and capacity for sound judgment. Tingnan niyo po. Marunong kang humatol ng ayos. Marami po ngayon, pag nakahatol, kung sino yung mapera, yun ang ayos. Kahit mali, ayos. Basta yung mapera. But if you are reading the Bible, and you are a son of God,
reading the Bible, alam niyo po mga minamahal, ito po magiging you will become sage person. Magiging very wise person ka, mga minamahal. At alam niyo po, ang marurunong na tao, ito po yung mga anak ng Diyos. Pero mawawala po yung karunungan mo if you are not reading His Word. Mga minamahal, delikado po yan. Ano? Kaya sabi po ng talata, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang Panginoon, ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Kaya salamat po sa Diyos. Alam niyo po, nung ako po ay hindi pa pumana ng palataya, nung ako po ay high school, ako po ay tamar na tamar mag-aral. Sabihin niya na. Kumbaga po ay, ibig sabihin, cutting classes, nasa bilyaran lagi, nasa sugalan, yun yung aking buhay. But, thanks be to God, because sa kabila ng ganong sistema ng mundo, ako po ay inalis niya, nung ako po ay naligtas, way back 2011, ako po ay naligtas, nakakilala sa Diyos, at biyaya po ng Diyos, nung nakaalam ng salita niya, nagtuturo po sa inyong harapan ngayon ng inyong lingkod. Yun po yung biyaya ng Diyos. Kaya alam niyo po mga minamahal, if you are reading His Word, you will become sage person. Magiging matalino ka. Sabi nga po ng talata, making wise the simple. Mga minamahal. Hindi po yung, ang matalino po, hindi yung, alam yung 1 plus 1 equals 2. hindi yung matalino, yung nagtapos ng abugasya na wala naman sa Diyos. Ang matalino pong tao ay yung pong nasa Diyos at alam ang kanyang salita. Kaya nawa, tayo po nawang mga Bible believers, nawa ay tayo po ay marunong sa salita ng Diyos. At pagka tayo po ay Bible, tayo po ay pagka tayo pong anak ng Diyos ay walang alam sa salita ng Diyos, ay hindi ko alam. Kaya alam niyo po ang sabi ng talata, making wise the simple. Kaya mga minamahal, ang sabi po dyan, characterized by wisdom. Sabi nga doon sa akin sa pong nabasa, perfect. Perfect. If you are reading the Bible, you become perfect. Kaya sabi po ng talata, sabi po ng ibig sabihin ng sage person, characterized by wisdom, marked by deep understanding. Deep understanding, keep discernment, and a capacity for a sound judgment. Dito po sa mundo yung madaya. Pagka ikaw mapera, ikaw ang tama. Alam niyo po, ang tamang paghatol, sound judgment, ito po yung humahatol ka ng ayon sa salita ng Diyos. Yun po yun. Hindi yung ayon sa iyong pagka may pera yung tao, hahatulan mo. Kaya maraming nakukulong. May nakukulong na walang kasalanan. Hindi marami. May nakukulong na walang kasalanan. Palibasan mayaman yung kalaban, nababayaran yung nakukulong yung walang pera. Na hindi naman siya nagkasala. At yung nagkasala ay yung kanyang kalabang mayaman. Na ididiin yung walang kasalanan because of money. At yun po yung salang paghatol. Ang tama pong paghatol ay yung paghatol na naaayon sa salita ng Diyos. Number 3, akin muna akong babasahin yung 2 Timothy 3:15. Ito ang sabi po ng Bible. 2 Timothy 3:15. Sabi po dyan, and that from a child thou hast known the holy scriptures which are able to make thee wise. Sabi po, and that from a child thou hast known the holy scriptures which are able to make thee wise. Make thee wise. Yun po yung sabi ng talata. Hindi, make thee fool. Hindi po. Ibig sabihin, vice versa, pag kayo po yung nagbabasa ng salita ng Diyos, sabi po ng talata, make thee wise. At pag kayo hindi nagbabasa ng Bible, fool. Binalala lang ako dyan sa pool. Kami ni Kuya Ramil nung nakaraan ay merong binisita.
ano, ay akala yung pool ay swimming pool. Ano? Naalala ko lang, kami napatawa. Ano? So, yun po, make the wise. Ano pa sabi po ng Psalms 119 verse 98 to 100? Ang sabi po diyan ng 98 to 100 ng Psalms 119. Nasa ng aking Psalms 119 din eh. Yan. Ang sabi po ng talata, sa verse 98, pinarunong ako kaysa aking mga kaaway ng iyong mga utos sapagkat mga laging sumasa akin. Tingnan niyo po. Sabi po ng talata, thou through thy commandments has made me wiser. Yun po, ang sabi. Paano tayo magiging wise? Because of His commandment, His word. Ano pa sabi po ng talata? I have more understanding than all my teachers. Sabi po ng talata ay, for thy testimonies are my meditation. Yun, yung sabi po ng talata. Ako'y may higit na unawa kaysa lahat ng tagapagturo sa akin sapagkat ang iyong mga patutuo ay gunita ko. Yun po yung sabi. Kaya, wag po nating pababayaan ang salita po ng Diyos. Yun po yung sabi ng Bible. Ano pa po sabi? Verse 103. 103. Ito pa yung sabi. Kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat ito yung lasa mo sa salita ng Diyos. Pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa. Oo, matamis kaysa pulot sa aking bibig. Yan niyo po. Matamis kaysa pulot sa aking bibig. Ano? At alam niyo po, ang tunay na anak ng Diyos, mahalaga yung salita ng Diyos sa kanya. Kapag ikaw ay nag-aanak-anakan lamang ng salita, nag-aanak-anakan lang ng Diyos, ay delikado ka. Walang dating, walang kwenta sa iyo ang salita ng Diyos. Ano? Kaya sabi po ng talata, yan, yung sinasabi po ng talata. Ito pa po yung sabi sa Matthew. Akin muna ang babasahin itong Matthew, chapter 7. Sabi po ng talata dyan, Matthew chapter 7:24. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino. Kaya sabi po ng talata, therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, tingnan niyo po, and doeth them, hear and doeth them, sabi po diyan, I will like him unto a wise man. Yun po yung sabi. Ito po yung nasasalita po dito, yung Panginoong Hesus. Kaya kung sino man yung nakikinig at gumagawa ng mga salitang ito ay matutulad sa isang taong matalino. Pero sabi po ng verse 26, ang bawat dumirinig, ano sabi po? And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not, shall be likened unto a foolish. Vice versa lang po yan. Ano? Kaya kung gusto po nating makapagpatuloy sa paglilingkod mga minamahal at maging wise, ito po yung epekto ng mga taong nagbabasa ng salita ng Diyos. At alam niyo po, ang wise lumalago po yan sa buhay pananampalataya. Imposible mong matalino ka. Hindi ka makapasa ng grade 1, halimbawa kay grade 1, matalino ka mag-aaral, hindi ka makapasa. Ikaw ay first year, matalino ka, summa kunwari. Sige, meron yung ganyan. First honorable mention. So, ganyan eh. First honor, lagi, mga minamahal. Ay, hindi ka nakakapasa. Hindi ka nag-level up. Kapag ikaw ay wise, nagle-level up ka sa iyong buhay pananampalataya. At paano mangyayari? Kaya nga sabi ng Psalms, ito po yung sabi ng Psalms natin po pinag-aaralan. Ang sabi po diyan, nasa na yun? Yan, narin na. Ang sabi po ng Psalms,
Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapasauli ng kaluluwa. Ang patutuan ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangad. Yun po yung sabi ng Bible, making wise the simple. You will become sage person. Ano? Pag sinabing sage, very wise. Yung sabi, ano? Very wise. Ang matalino po ay hindi yung nakatapos ka ng magaman matalino pang mundo, pero ang tunay na matalino ay yung alam mo yung kalooban ng Diyos, alam mo yung salita ng Diyos. Dahil ang pinakamataas na pag-aaral dito ay ang pag-aaral patungkol sa Diyos. Even ang mundo, hindi alam yun. Akala lang nila, magpakatalino ka dito sa mundo at walang pakialam sa Diyos, napakatalino na. No, mangmang. Kaya nga sabi ng Bible ang dumirinig, ito pa matindi, dumirinig pero hindi ginagawa. Baka ho tayo gayaan, Kristiyano, dumirinig pero hindi ginagawa. Pagsikapan po natin, ano? Ang dumirinig pero hindi ginagawa ay matutulad sa isang taong mangmang. Hindi lang pala dumirinig, kundi dapat yung ating pong nababasa ay ating pong ginagawa at ina-apply po natin sa ating buhay. Yun po yung maganda. Ano? We will become a wise person. Yun po yung sabi ng Bible. Ano? Kaya, ang maganda po natin gawin para malaman po natin yung kalooban ng Diyos at atin pong magawa, read the Bible regularly. Yun po. By reading the Bible regularly, you will become sage person. Kaya mahalaga po na tayo po ay nagbabasa ng Bible. At ito po, ang pantatlo na atin pong nakita dito po sa tagpupong ito ng Psalms 19, verse 8 naman. Sabi niyan, the statute of the Lord are right, rejoicing the heart. Ano? Yun palang word of God. Ano? Sabi po ng talata diyan, ang mga tuntunin ng Panginoon, ari po, ano po? Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak ng puso. Ano? Kung gusto mo maging aktibong Kristiyano, malagong Kristiyano, masayang Kristiyano, matalinong Kristiyano, ano lahat na, etc., etc. Masayang Kristiyano, read the Bible. Ano? Sabi nga ng talata, ito po the statute of the Lord are right, rejoicing the heart. Ikaw ang masayang Kristiyano, ikaw ang isa sa masayang Kristiyano dito sa God is Able Baptist Church if you are reading and doing the Word of God. Kapag ikaw ay nagbabasa at ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Sabi, at imposible namang pag ikaw ay, tinan niyo po, pag ikaw ay masaya sa iyong ginagawa, madali mong natatapos. At mahirap kang palisin pagka masaya ka doon sa iyong ginagawa. Ano? Mahirap po. Masaya ka alam nga namang ikaw ay, mahirap pong paalisin yung masaya sa isang gawain. Yung masaya, ang isang tao, pag masaya siya sa isang gawain. Kaya nga po ang tao ay wiling-wili sa kasalanan. Masaya sila doon Liban na lang baguhin ng Diyos. Doon mapaunawaan ng Diyos, mabuksan ng Diyos ang kanilang mga isipan, saka sila aalis doon. Pero pagka hindi nakilos ang Diyos sa buhay ng tao, masaya sila sa kasalanan at sila'y willing sa kasalanan at mahirap mo silang paalisin doon. At alam niyo po, vice versa, pag ikaw ay Kristiyanong masaya sa salita ng Diyos, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, masaya ka sa paglilingkod sa Diyos, mahirap kang mapaalis sa iyong buhay pananampalataya. Yun po yung totoo. Mahirap kang paalisin sa iyong buhay paglilingkod. Mahirap kang paalisin sa iyong ministry ginagampanan sa simbahan. At ikaw ang malagong Kristiyano dito sa God is Able Baptist Church. Mga minamahal. Yun po yung totoo. Kaya mga minamahal, kung gusto po natin maging masaya yung ating puso, masaya, hindi ho si sister nagpapasaya, hindi ho kayamanan na nagpapasaya, hindi ho kasikatan na nagpapasaya. Ang nagpapasaya ay yung Diyos mismo, yung kanyang salita. Pero maganda rin kung meron ganun. Maganda rin kung meron ganun. Pero ang tunay na nagpapasaya ho talaga ay ang Diyos. Yun po yung totoo. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig, ito po.
Yung sinasabi ng talata. Atin lamang kung binabasa. Ang sabi po ng talata, verse 8, the statute of the Lord are right, rejoicing the heart. Ano? Kaya ikaw ay araw ng linggo, alas 6 pa lang nandito na. Yan ang aga. Alas 9 ang service, alas 6 pa lang nandito na. Masaya ka eh. Parang meron ka laging pupuntahan. At alam nyo, lagi naman tuwing linggo at tuwing prayer meeting, ang pinupuntahan natin ay ang Diyos dito talaga. Tayo po'y sumasamba. Ibig sa inyo kung ginagawa, sabi nga, do it for the glory of God. Ginagawa ko to because of God. Ginagawa ko to because of God. At pagka hindi nyo yung ginagawa para sa Diyos, delikado. At para kayo maging masaya sa Diyos, sa gawain ng Diyos, sa iyong ministry yung ginagampanan, reading the Bible. Read Bible regularly. Yan po yung sabi ng Bible. Kaya sabi po dyan, the statute of the Lord are right, rejoicing the heart. Kaya kahit ikaw ay walang kayamanan dito sa mundo, kahit ikaw ay inaapi ng mundo, pero ikinasa Diyos, masaya ka sa Diyos, yun po yung maganda. At paano magiging masaya sa Diyos? By reading His Word. Kahit ngayon wala pang read the Bible, at sasaya ka sa paglilingkod. Yun po yung sabi ng Bible. Read the Bible regularly. Yun po yung sabi. Rejoicing the heart. Yun po. Masaya ka sa paglilingkod. Malago ka sa paglilingkod. Masipag ka magbigay sa gawain sa Diyos. Yung ministry na yung ginagampanan, talagang pinagbubuti mo. Yun. Bakit ka? Dahil masaya ka. Masaya ka sa Diyos at dahil ng salita ng Diyos. Kaya mo minamahal, yun po yung ating pinag-aaralan. Ang sarap pong maging masaya at malagong Kristiyano sa buhay paglilingkod sa Diyos. At paano po yan? By reading His Word. Gusto niyo po maging masaya? Ayun, by reading His Word. Ang sabi po ng Psalms 119 verse 11. Psalms 119 verse 11. Sabi po dito, the testimony, tama ba ito? Ang mga patutuo mo'y inari kong pinakamana, magpakailanman, sapagkat sila ang kagalakan ng aking puso. Wow! Hindi siya ang kagalakan dapat ng ating puso. Yung salita ng Diyos ang kagalakan ng ating puso, secondary na lang po yun. Secondary na lang po yung mga yon. At siya, but ang pinaka-main na nagpapasaya ng ating puso is the Word of God. The God mismo. Yung Diyos na nagbigay ng kanyang salita, yun mismo ay yung Diyos mismo nagpapasaya ng ating puso. Kaya ang sabi ng talata diyan, thy testimonies have I taken as an heritage forever, for thy are the rejoicing of my heart. Tingnan niyo po. Sabi po ng talata, for thy are the rejoicing of my heart. Wow! Kaya ang sarap pong maging masaya sa Panginoon, mga minamahal. At makakapagpatuloy po kayo sa inyong pong buhay pananampalataya. At kayo po ay lalago sa inyong buhay pananampalataya pag kayo po ay regularly reading the Bible. Ang sarap pong magbasa ng Biblia. Tayo minsan lang ay nadadaya ni Satanas. Nandiyan ang cellphone, nakatutok sa iyo. Nag-text siya. Nag-chat siya. Yan, nandiyan na. Yan, nag-text na yung sa loob. Et cetera, nag-chat. Nadadaya lang tayo. May alam ang mundo na ako'y magtatrabaho dahil napabayaan mo na yung iyong regularly reading the Bible. Dapat napabayaan mo na dahil may alok ang mundo na dapat mabili ko ito, may alok ang mundong magandang offer sa iyo, dapat mabili ko ito. No! Ang sukdulan na yon ay magiging hungkag lang ang iyong puso. Dahil ang nagpapasaya ng puso natin ay hindi yung mga bagay na lumilipas, kundi yung Diyos mismo na hindi lumilipas. At yung kanyang salita, kaya nga ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita hindi. Ang Diyos mismo, yung kanyang salita mismo, ang makapagpasaya ng ating pong puso, hindi yung pong mga bagay-bagay sa mundo. Yes,
salamat at kung magkakameron ng ganyan, pero dapat tayo po ay satisfied na sa salita ng Diyos. Ano? Yun po yung masarap. Kaya sabi po ng talata, thy testimony have I taken as an heritage forever. For they are the rejoicing of mine heart. For they are rejoicing of mine heart. Sabi ng talata, of my heart. Rejoicing of my heart. Ano? Yan po yung sabi ng talata. O, sabi po ng Jeremiah. Jeremiah 15:16. Ano? 15:16 ng Jeremiah. Nasaan na yung Jeremiah natin? Jeremiah pala. Jeremiah. Yan. Ari na ho. Ari na. Malapit na. Ari na. Ari. Yan. 15:16 ng Jeremiah. Thy words were found, and I did eat them. And thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. Yun. Oh. Talaga ang salita ng Diyos ang magpapasaya sa atin sa buhay paglilingkod. No? Yun eh. Dahil wala namang ituturong makakapagpalungkot sa atin ang salita ng Diyos. Lahat ng itinuturo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ay makakapagpagalak sa atin. Sabi ng talata, mabuhay ka sa kabanalan. O kaya naman tayong Kristiyano ay nalulungkot sa ating buhay pananampalataya, nadi-discourage sa ating buhay pananampalataya, nanghihina sa ating buhay pananampalataya dahil tayo na nakakagawa ng kasalanan. So, kung tayo po ay saturated ng salita ng Diyos at fully loaded ng knowledge about sa salita ng Diyos o sa Diyos mismo, ay mabubuhay po tayo sa kabanalan dahil alam po natin yung katotohanan, binabasa po natin yung katotohanan at ginagawa po natin yung katotohanan. Yun po yung sabi ng Bible. So, kung gusto niyo po talagang lumago sa ating buhay pananampalataya, magsumikap po tayo. Hindi ho instant na tayo po lalago na sa ating buhay pananampalataya pag tayo po ay naging Kristiyano. Hindi po. Yun po yung atin pong gagawin. Yung pong buhay pananampalataya para po tayo lumago sa ating buhay pananampalataya. Ang kaligtasan ng instant, ginawa ng Panginoon Jesus, ang gagawin na lang natin, tayo po yung mananampalataya, maliligtas na tayo. But, yun pong ating buhay pananampalataya para po tayo lumago by reading His Word. Yun po yung sabi. Sabi po ng talata diyan, akin po ulitin, thy words were found, and I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. Kaya salamat sa Diyos na siya ay nagbigay ng kanya pong salita para sa atin, para tayo po maging galak, magalak, at lumago sa ating buhay pananampalataya. Spiritual growth through Bible reading. Yun po, sabi ng Bible. Through Bible reading. Kaya sabi po ng talata diyan, ang iyong mga salita ay nangasusumpungan at aking kinain. Kaya ang sabi, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, dapat nakain din po yung atin pong spiritual na kalalagayan. Yung pong ating pong soul, nakain din po yan by reading His Word. At ano pong sabi? Nung kinain niya, sabi po ng talata, at ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso. Yun. Hindi ho siya ang nakakapagpagalak. Ang nakakapagpagalak po ay yung salita ng Diyos mismo at yung Diyos mismo na nagbigay nito. So, biyaya, bigyan. At alam niyo po, ang nakakapagpagalak mismo ay yung Diyos mismo at yung kanyang salita. Yun po sabi ng Bible. Kaya sabi po dyan, rejoicing the heart. So, kung gusto niyo pong maging masaya sa buhay paglilingkod, ay ano pang gagawin natin? Binigay na ang salita ng Diyos. Spiritual growth through Bible reading ay ibinigay na. Ano pang ating gagawin? Basahin. Basahin. Number 3. Number 4. Balik tayo sa atin pong yan. Verse 8, again tayo.
number 4, kung sabi po dito, verse 8, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eye. Enlightening the eye. Alam niyo po, hindi po ang usapan dito is matang pamundo. Enlightening the eye, ito po yung atin kung matang o yung pananaw natin sa Diyos at sa mundo. Yung pananaw natin sa mundo at sa Diyos. Nung tayo po hindi pa pumananampalataya, ang pananaw natin sa mundo, sa Diyos, boring. Nung tayo po hindi po nung tayo po hindi pa humananampalataya, ang tingin natin sa Diyos ay alipin natin. Nung tayo po hindi pa mananampalataya, ang tingin natin sa Diyos ay para bagang yung nasa dingding na nakakapit, na kaya natin kontrolin. No! So, enlightening the eye, maliliwanagan ang atin pong isipan, matang spiritual, sa pamamagitan po ng regularly Bible reading. Read the Bible regularly. Sabi mo ng talata, ito nandito pa rin sa ating pinag-aaralan. Psalms 19 verse 8. The statute of the Lord is aright, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eye. So, malalaman ninyo yung tama at mali by His Word. Kaya nga, good judgment. If you are sage person, kapag ikaw ay matalinong tao, very wise, sabi nga ng talata ng meaning ng sage, characterized by wisdom, marked by deep understanding, keep discernment, and a capacity for a sound judgment. Yun po yung una. So, kapag ikaw ay isang taong nagbabasa ng salita ng Diyos, sabi, enlightening the eye, marunong kang humatol kung ano yung tama at kung ano yung mali. Maraming tao naman alam ng tama pero hindi ginagawa. Alam ng tao na bawal pumatay pero sila pumapatay. Alam ng tao na bawal magnakaw pero sila nagnanakaw. Alam ng tao na bawal mangalunya pero sila nangangalunya. Alam ng tao na tama sumimba pero hindi sila nasimba. Alam ng Kristiyano na maaga dapat ang simba pero tanghali ng sumimba. Yun po. Tayo kayo hinaliwanagan na. Alam ng Kristiyano na dapat alas 9 ang service, nandito na sa simbahan, ay tapos na isang service, saka pa dadating, nakaligtas sa giving, Kaya mga minamahal po nating mananampalataya at bisita, kung kayo po'y bisita, kung kayo po'y mananampalataya, sabi po ng Bible, para po tayo maliwanagan ng ating pong mata, spiritual na paningin, at good judgment by reading His Word. At hindi po tayo mamamali kapag tayo po ay nakatungtong at nakasandig ang ating pong paniniwala at mga ginagawa pag tayo po ay nakasandig sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet. Tama kayo ang sinasabi? Ito nga, 119:105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So hindi ho tayo mamamali ng ating pong gagawin kapag tayo po'y nasa salita ng Diyos, mga minamahal. Yun po. At biyaya po ng Diyos yun. Na ibinigay po ng Diyos sa atin yung kanyang salita upang atin pong magawa. Kaya mga minamahal, ito po yung sabi ng Bible At kung kayo po'y merong iiwanan, ay huwag yung salita ng Diyos at yung Diyos mismo nagbigay na rin. Wow! Kaya nga sabi ng Bible, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eye. If you are a sage person, wise person, very wise person, sabi po, you will become, you have a capacity for sound judgment. Marunong kang humatol ng tama. So, pag ikaw ay matalinong tao, sa pamamagitan ng kanyang salita, nagkaroon ka ng karunungan na nanggagaling sa Diyos, you have a wisdom, at discernment, at understanding, yun po yung sabi,
You have wisdom, discernment, understanding, capacity to judgment. Ano? Ay, alam nga namang ikaw ay magkamali pa na yan. You have wisdom. Yung wisdom nanggagaling sa Diyos. Hindi lang knowledge na pangmundo. Wisdom nanggagaling sa Diyos. At Diyos ang nagbibigay niyon sa pamamagitan ng kanyang salita. And you have understanding, deep understanding. Oh, yun sabi. Ano pa sabi? Wisdom, deep understanding, discernment. Alam mo, may kakayanan kang to-discern na ito'y mali. Ano? At ano pa? Sound capacity for sound judgment. Ano? Ay sabi pa ng Bible, enlightening the eye. ay siya, sulaw. Ay ano? Ito ang sabi Kaya marami akong Kristiyano, hindi lumalago sa buhay pananampalataya. Once in a blue mo na lang nagbabuklat ng Biblia. Ano? Atin ang pagsumikapan na pag-aralan ng salita po ng Diyos. Ano? Pagsumikapan po natin. Ano? At wala akong perfecto, but kaya po natin yan sa biyaya ng Diyos. Ano? Sa biyaya po ng Diyos, atin pong magagawa yan. Enlightening the eye. Ano? At ang sabi po diyan, and number 5, ang resulta po niyan ay akin po kukuhanin yung sa verse 9. The fear of the Lord is cleansed, enduring forever. So, pag kayo po ay merong karunungan ng salita ng Diyos at alam ninyo ang kalooban ng Diyos, ang bunga po nito ay pagkatakot po sa Diyos. Sabi ng talata, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ano po? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya mga minamahal, tayo po magkakaroon ng karunungan sa pamamagitan ng kanyang salita. At pagka tayo nagkaroon, nalaman natin yung salita ng Diyos, ano sabi? Ang bunga po yun, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ano? At pag alam mo yung ginagawa ng Diyos, at may utos sa iyo ng Diyos, masabi po ng talata diyan, beginning of wisdom and fearing God. Ano, mahirap, sabi nga, pag ang bata ay takot sa magulang, pag yan ay isang tingin lamang, naburagan lang, itigil na yan. Ano? So, pag tayo po ay may takot sa Diyos, mahirap tayong lumayo o mabuhay sa pagkakasala. Nagkakamali, pero tayo po ay nagsisisi at muling bumabalik sa Diyos. Pag tayo po may pagkatakot sa Diyos, alam niyo, mahirap pong lumayo. Dahil ang kalooban ng Diyos, lumapit ka sa akin. Mahirap pong lumayo. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay at tagapakinig, ito po yung panawagan ng Diyos. Sa lahat ng mga mananampalataya, at kung ikaw ay babago pang mananampalataya, ito po yung panawagan ng Diyos. Para po tayo makapagpatuloy at maging masigla sa ating pong buhay paglilingkod, ang panawagan po ng Diyos sa atin, read His Word. Read the Bible regularly. Ito po yung sabi ng Bible Ito po yung sabi ng Diyos. Basahin po natin. At yun po yung ating pinag-aaralan. Sabi po ng talata. Kaya mga minamahal, ang sarap pong pag-aralan salita ng Diyos. Kaso nga lang po, tayo nadadaya ng mundo. Ano? Kaya paano natin malalabanan ng mundo? Sabi nga ng talata, sabi ng Roma 12:1, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. By the renewing of your mind. So, paano po natin marirenew yung ating isipan? Paano natin mapapalitan ang isip natin bulok ng karunungan ng Diyos by reading His Word? Yun po yung sabi. Kaya po mga minamahal po namin taga-subaybay at tagapakinig, kung gusto po nating makapagpatuloy at lumago sa ating buhay pananampalataya, spiritual growth through Bible reading, yun po yung ating pong gawin. Kaya salamat po sa Diyos na tayo po ay biyaya at makakapag-aral ng ganitong pag-aaral. Dahil hindi po lahat ay porsigidong magturo o turuan ang mga tao ng salita ng Diyos. Kaya salamat po sa Diyos sa gabing ito na tayo po ay muling nakapag-aral ng
paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagbabasa ng Biblia. So, paano yun mangyayari? Pagsikapan po natin sa biyaya ng Diyos. At ang sabi nga diyan, converting the soul, sage person, you will become sage person, and rejoicing the heart, magagala ka sa Diyos. At ang sabi po, enlightening the eye, and number 5, ang result po yun ay fearing God. Alam mo yung salita ng Diyos, alam mo na yung lahat ng salita ng alam mo na lahat ng sinasabi ng Diyos. Sabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, pag kayo nagkaroon ng karunungang wisdom na galing sa Diyos, ang bunga niyo po niyo yung pagkatakot sa Diyos. Ano? At mahirap pong umalis sa buhay paglilingkod. Kaya salamat po sa Diyos sa gabing ito sa atin pong napag-aralan. So, tayo pong lahat ay manalangin, tayo po'y pumikit. Mapagpala namin Diyos sa langit. Salamat po sa gabing ito. Salamat po na kayo po ay nananatiling tapat sa amin. Salamat po na nagbigay kayo ng inyong pong salita upang amin pong mabasa, mapag-aralan, at kami po bilang Kristiyano ay lumago sa aming pong buhay pananampalataya. Pagpalain niyo po nawa kami, pagpalain niyo po nawa ang bawat nakapakinig, nawa po pa ng Diyos ay inyo pong inabot ang kanilang pong pangailangan, at nawa po pa ng Diyos ay kami po, bawat isa po sa amin, hindi lamang po ako, hindi lamang po ang bawat isa, kundi kung sino man pong mga mananampalataya na nanghihina ay bumalik sa inyo po sa muling pagbabasa ng salita ng Diyos. Pagpalain niyo po nawa kami sa gabing ito. Nawa o Diyos ay ingatan niyo po kami sa aming pong pamamahinga, at kung inyo pong luloob mabuhay pa kinabukasan na magawa ang kalooban. Salamat po o Diyos. Pagpalain niyo po nawa kami. Lahat po na amin pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. At muli po ay salamat po sa inyo pong sa mga nanood, ay salamat po ng marami. At bukas po ulit, meron po ulit tayong online Bible study. Nawa po ay atin pong pagsama-samahan muling subaybayan at panoorin at pakinggan ang pag-aaral po ng salita ng Diyos. So, salamat po at magandang gabi po sa inyo pong lahat. God bless po.